akin naman tatalakayin ay yung patungkol sa heaven, hell, and purgatory. Kasi by knowing about heaven, na totoo mayroong heaven, lahat tayo ay magsumika upang makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, ang iba, kahit hindi nila masyado alam ang kaharian, ang patungkol sa kaharian ng Diyos, ito ba ay malinaw na pinaya sa banal na kasulatan, dahilan wala silang pakialam sa kanilang kaligtasan. Kung sila ba ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, tuwing sila ay mamamatay na. Kasi aking balikan, hindi nila masyadong pamilyar o hindi nila masyadong naintindihan ang patungkol sa kaharian ng Diyos. So, mga kapatid, malinaw na pinaya sa banal na kasulatan na mayroong kaharian ng Diyos. So, ang tanong, totoo ba na mayroong kaharian ng Diyos o mayroong kaharian ng Diyos sa langit? Ang sagot, mga kapatid, napaka-totoo. Mayroong kaharian ng Diyos sa langit. Kasi iyan ay paglinaw na itinuturo ng ating Panginoon Diyos tuwing siya ay nagpunta dito sa lupa within 33 years. Kasi namatay siya nang siya ay 33 gulang na, no? Nang siya ay 33 years old na. So, nang ating Panginoon Diyos ay dito pa sa lupa, 3 taon siya nangangaral, no? 3 taon na nangangaral ang ating Panginoong Diyos patungkol sa kaharian ng Diyos. Now, so, nang ang ating Panginoong Diyos nangaral sa loob ng 3 taon, palagi niyang binilikas ang kaharian ng Diyos. Dahil lang, kailangan alam natin o palagi natin palagi natin isipin na mayroong kaharian ng Diyos upang sa ating pag-iisip palagi na mayroong kaharian ng Diyos, maaaring sa ating buhay dito sa mundo sa pamagitan ng paggawa ng mabuti upang makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos tuwing tayo ay mamamatay na. Now, ang tanong, what is heaven? So, ang heaven, according sa ating mga aklat, tulad ng fundamental of Catholic dogma, page 474, ito ang sinabi, heaven is a place and condition of supernatural bliss, which consists in the immediate vision of God, and in perfect love of God associated with it. So, ibig sabihin, ang kaharian ng langit ay lugar at katayuan, no? Place and state or condition ng hindi karaniwan na kaluguran, no? Hindi ordinaryo, no? Ito ay supernatural na kung saan kaagad na makikita ang Diyos at ang ganap na pag-ibig ng Diyos. Yan, mga kapatid. Napakaganda kung tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi makikita natin siya, no? Makikita natin kaagad ang ating Panginoong Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya kung sumikap tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, ito pang sinabi sa fundamental Catholic dogma sa page 474, no? The souls of the just, which in the moment of death are free from all guilt of sin and punishment of sin, enter into heaven. Napakaganda, no? Ibig sabihin, ang mga kaluluwa ng mga batuin na kung saan sa kanilang kamatayan ay wala ng kasalanan o wala ng parusa sa kasalanan ay kagyak makapasok sa kaharian ng Diyos. Makapasok. Dayon, ano ba yun? No? Kagyak na makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, napakaganda. No? Napakaganda. So, ating balikan na kung ang tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos, makikita na niya o natin ang Diyos Ama, ang Anak at ng Espiritu Santo. So, malinaw na ang ating simbahan ay nagtuturo na mayroong kaharian ng Diyos. So, at bigyan natin yan ng prueba sa banal na kasulatan. So, sinabi pa dito na makakapasok sa kaharian ng langit, DVD.
So, defeating. Now, what is meant by defeating? So, defeating, mga kapatid, is a Latin word, no? A Latin phrase. Na ang ibig sabihin ay the faith, paniniwala o pananampalataya. So, nilagyan ito ng the faith o the fide kasi dapat itong paniniwalaan. Kung ang isang Katoliko ayaw maniwala sa itinuturo ng simbahan na makakapasok kaagad ang kaluluwa sa kanila ng Diyos, kung siya mamatay na wala ng kasalanan, wala ng parusa sa kanyang kasalanan, kung hindi ito paniniwalaan, maaari siya ma-excommunicate. So, kailangan paniwalaan itong itinuturo ng simbahan dahil lang nilagyan ito ng de fide. So, yan mga kapatid. Now, ang itong etymology o pinagmula ng salitang heaven ito ay galing sa wikang Griego na salitang Uranos na sa Latin kailom, na ang kahulugan ay tahanan ng Diyos, home of God. So yan mga kapatid, ang pinagmula ng salitang heaven, yung salitang Griego na Uranos, na sa Latin kailom. So napakaganda, no? Kasi mayroong kaharian ng Diyos. Kasi kung walang kaharian ng Diyos, useless ang ating pagiging Christian. Walang binta natin pagiging kaanib sa tunay na iglesia o sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Isus. Walang binta kung walang kaharian ng Diyos. Kaya kung ang isang tao ay membro lang sa mga sikta, kawawa sila. Kasi parang wala silang lawa o wala silang kwarto doon sa kaharian ng Diyos. Kasi paano sila magbigyan ng kwarto doon sa langit na sila ay umuusig sa simbahan na itinayo ng ating Panginoong Isus? Kasi malinaw man yan na sinasabi sa 1:18-19 na ang sino man umalis sa simbahan na itinayo ng Panginoong Isus ay maging kaaway na niya. So, paano makakapasok sa kaharian ng Diyos ang kaaway na ng ating Panginoong Isus? So, ating basahin mga kapatid, ang 1:18-19. Mga anak, noon na ang katapusan sa kalibutan. Giswila na kamo ang wani ang kaaway ni Kristo. Kung halian na karoon ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa magsiguro nato nga doon na gayon ang katapusan. Kini magatawa na lilitino na sakop sa atong mundo. Busa na mula sila kanato. Kung tinuod pangato sila mga kauban, magpapiling mga sila kanato. Ako nabiya sila ang maila gayon na sila dili kauban nato. So malinaw, na kung ang isang Katoliko ay umalis sa simbang Katoliko, dahil ang simbang Katoliko ay ang iglesia na itinayo ng Panginoong Isus, siya ay naging kaaway na ng ating Panginoong Isus. At dahil siya ay naging kaaway na, wala na siyang bahagi sa kaharian ng Diyos. Kaya kawawa ang mga Katoliko na naging protestante. Kasi kaaway na sila ng Panginoon. Kaya ipagdasal natin sila mga kapatid. So malinaw, no? Napakalinaw na mayroong tahanan ang Diyos at yan ang heaven or kaharian ng Diyos. So, kailangan tayo makakapasok doon. Now, so, sa kultura ng mga Hudyo, mayroong tatlong lugar na tinatawag nilang langit. Tinatawag nilang Uranos, no? Sa Greek, no? So, una, ang kaharian ng Diyos, tinatawag nila itong langit. Ikalawa, ang himpapawid, yung kawanangan. Langit din ang tawag sa Hudyo niyan. Ang ikatlo, ang kinalalagyan ng mga ulap, yung mayroong mga clouds. Langit din ang tawag sa Hudyo niyan. Dahilan, sa pagsulat ni San Pablo, sa ikalawang sulat niya sa Corinto, binanggit niya itong mga sinabi niya mayroong ikatlong langit. No, ikatlong langit. Kasi ang una, kung tingnan natin, ang clouds, ang ikalawa, ang next, yung kawanangan, at ang ikatlo, yung kaharian ng Diyos. Dahilan, ikatlong langit ang ginamit ni San Pablo nang tinutukoy niya ang kaharian ng Diyos. Ito ang ating mabasa sa 2 Corinto 12:2. Ito ang sinabi. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. Ikatlong langit, ha? Kasi ang iba, walang malito. Bakit mayroong ikatlong langit? Tatlo ba ang kaharian ng Diyos? No, hindi.
So, malinaw, no? 14 na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung ito'y, kung iyo'y isang pangitay lamang o tunay na pangyayari, ang Diyos lamang ang nakakaalam. So, malinaw na sinasabi ni San Pablo, may kilala akong isang Kristyano na dinala sa ikatlong langit. At yan ang tinutukoy niya ay ang kaharian ng Diyos. So, malinaw. So, malinaw na mayroong kaharian ng Diyos. Ito ang ating basahin sa sinabi ng ating Panginoon Hesus na nakasulat sa Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 7 verse 21. Ito ang sinabi. Hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Malinaw. Kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So, itinuturo ng ating Panginoon Hesus na mayroong kaharian sa langit o mayroong kaharian ng langit. At hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, sinabi yan ng Panginoon. So, sabihin na dito sa mundo, hindi lahat ng mga tao na tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian sa langit. Kundi, ang mga kaanib lang sa kanyang iglesia. Kasi, nilinaw natin, ipinayag natin Panginoon Diyos na ang kaanib sa kanyang iglesia ay siya ang tagapagligtas. Ibig sabihin, walang tagapagligtas ang hindi kaanib sa iglesia na itinayo natin Panginoon Diyos. Ating basahin mga kapatid ang Efesios 5:23. Ito ang sinabi. Kaya ba na ang ulo sa asawa? Ingon na si Kristo may ulo sa iglesia. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia na mao yang lawas. So ipinayag dito na ang Panginoon Diyos ay ang tagapagligtas sa kanyang iglesia. So, at ito ay maaaring din natin intindihin na walang tagapagligtas ang hindi kaanib sa kanyang iglesia. O sino man ang tagapagligtas ay hindi naging kaanib sa iglesia na kanyang tinayo. Malinaw mga kapatid, dahil ang sinabi nito sa San Mateo 7:21, hindi lahat ng tumawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So malinaw. Ito pa sa San Lucas 14:15. Narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon. At sinabi sa kanya, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Malinaw na mayroong kaharian ang Diyos at mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. So, malinaw na mayroong kaharian ang Diyos dito sa langit, doon sa langit. Malinaw. Now, at itong kaharian ng Diyos ay siya ang tinatawag na paraiso. So, paradise. Ito ang sinabi sa San Lucas 23:43. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, ang paraiso ay kinikilala rin na ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit ay tinatawag din na paraiso. Kasi ang paraiso ay nangangahulugan ng walang hangganang buhay at lubos na kasayahan o kalipay na walay katapusan. Yan, no? At mababasa rin natin sa Juan 14:2 na ipinayag dito na mayroong kaharian ang Diyos. Ito ang sinabi, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. So, ang kaharian ng Diyos ay tinatawag din na bahay ng Ama. Na doon, mayroong maraming mga room or mga kwarto na maaari
ring mapapasukan sa lahat ng mga maliligtas na siyang mga kanin sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesus. So malinaw mga kapatid, no, na mayroong kaharian ang Diyos. So sa San Mateo 3:74, sinasabi din dito, ito ang sinabi. Nagsalaysay ulit si Hesus sa kanila ng isa pang talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. So mayroong kaharian ng langit. So napakalinaw mga kapatid, no? Napakalinaw na mayroong kaharian ang langit. So ba? So, okay. At marami pang iba, no, na mababasa natin sa banal na kasulatan. Kaya, kasi malinaw na mayroong kaharian ng langit, kaya tayo magsumikap na makapasok sa kaharian ng langit. Yan mga kapatid, buhay na walang hanggan. Hindi natin yan palaging hindi tayo maghihirap upang makamta natin ang buhay na walang hanggan. Napakamali ng isang tao kung siya ay nabubuhay dito sa mundo, ngunit hindi niya gusto makapasok o makamtan ang buhay na walang hanggan. Wala siya pakialam sa buhay na walang hanggan. Sayang mga kapatid, no? Sayang ang buhay. Now, so, malinaw na mayroong kaharian ng Diyos, at even sa ang mga taong atheist. Ang atheist, mga kapatid, yung mga taong hindi kumilala na mayroong Diyos. Pero, sa kanilang pamumuhay, nagpahayag din sila na mayroong langit. Tingnan niyo ha, yung mga atheist, hindi naniniwala na mayroong Diyos. Pero sa kanilang pamumuhay, nagpahayag din sila na mayroong langit. Bakit? O sa anong paraan? Kasi ang mga atheist ay kumilala sa mabuti at sa masama. Yan mga kapatid. Yung mga mabuti na gawa ay alam nila na yung magpatay ay mali at iba pa. At yan mga kapatid na nagpahayag na naniniwala din sila na mayroong kaharian ng Diyos. Kasi ang mga gawain mabuti ay nangangahulugan sa langit. At ang mga gawain mga masama ay nangangahulugan sa impyerno. So, kung ang atheist ay hindi naniniwala ng Diyos, dapat wala silang kilalanin mga mabuti at masama. Lahat ay paniluran. Parehas lang sa kanilang tingin. Pero, nagsasabi din sila na yan ay masama, ito ay mabuti. Kaya napapayag din sila na mayroong kaharian ng langit. Hindi lang nila masyadong naintindihan. Now, so sinasabi pa ng ating Panginoon Hesus na siya ay galing sa kaharian ng langit. Kaya maniniwala tayo mga kapatid na mayroong kaharian ng langit upang magsumikap tayo makakapasok doon. Now, ito ang sinabi sa San Juan 8:23. Kaya sinabi ni Jesus, kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga sanlibutan ito, ngunit ako'y hindi. Malinaw, kayo'y mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Ang sinabi na sa ibaba ay yung sanlibutan, at sinabi mula sa itaas ay ang ibig sabihin ay kaharian ng Diyos. So malinaw na ipinahayag ng ating Panginoon Hesus tuwing siya ay dito pa sa mundo na mayroong kaharian ang Diyos, o mayroong siyang kaharian doon sa langit. Now, si San Pablo ay nagtuturo din, no, na mayroong tahanan ang Diyos. At ito ay mababasa natin sa 2 Corinto 5:6. Ito ang sinabi. Kaya laging malakas ang ating loob. Kahit na alam natin habang tayo'y narito pa sa katawang lupa, hindi tayo makakapasok sa tahanang inihanda ng Panginoon. So malinaw na mayroong tahanan na inihanda ng ating Panginoon. Napakalinaw mga kapatid.
So, ang ating palaging isipin na makapasok tayo noon, tuwing tayo ay aalis o mamamatay na dito sa mundo. Yan mga kapatid. So, malinaw na mayroong kaharian ng Diyos. So, yan ang ating isipin palagi upang tayo ay magsumikap na makatira sa tahanan ng Diyos. Imagine, kung tayo makatira sa tahanan ng Diyos doon sa langit, ay wala na tayong hangganan. Makamtan na natin ang buhay na walang hanggan. Imagine, buhay na walang hanggan. Palagi natin isipin niya, mga kapatid. Dito sa lupa, wala tayong buhay na walang hanggan kasi mayroon tayong katapusan dito sa lupa. Mayroon tayong kamatayan kasi ang ating katawan ay mabubulok o maging may katapusan. In other words, no? Ngunit, kung tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, ang ating katawan ay hindi na ito mabubulok, kundi espiritual na. At dahil dyan, wala na tayong katapusan. Kasi hindi naman mabubulok ang ating katawan. So yan ang isipin natin upang tayo palaging makagawa ng kabutihan na siyang dahilan na tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ituturo din natin ito sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalataya na kailangan magsumikap tayo upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon, hanggang kailan, wala na tayo katapusan. Yan mga kapatid, ang napakaganda sa kaharian ng Diyos. So, napakaganda. Now, ang ating namang taglakayin, kung totoo bang may buhay na walang hanggan? No? Totoo ba yan? So, bumasa rin tayo ng mga aklat sa banal na kasulatan. So, ang mga tao na nasa langit na ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. So, ang mga kapatid natin, mga na umalis dito sa mundo, kung sila ay nakakapasok na sa kaharian ng Diyos, sila ay nasa buhay na walang hanggan. Napakaganda ang mga kapatid natin na mamatay na dito sa mundo na nasa buhay na walang hanggan. So, now, basahin natin mga kapatid ang San Juan 3:15. No, ito ang sinabi. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, malinaw na itinuro na ating Panginoong Hesus na mayroong buhay na walang hanggan. Now, sa 36, ito ang sinabi. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Bakit? Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. So, yung buhay na walang hanggan, sanib mananatili sa Kanya ang puot ng Diyos. So, napakasama, no? Yung hindi maniniwala sa ating Panginoong Hesus. So, ang advantage na kung tayo ay maniniwala sa ating Panginoong Hesus, na binigyan natin ng proof sa pamamagitan ng pagpabautismo sa Kanyang Iglesia, makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Napakaganda. Napakaganda mga kapatid. Now, sa sulat ni San Pablo sa Taga-Roma, mababasa din natin sa Roma 6:22 ang sinasabing buhay na walang hanggan. Atin basahin mga kapatid ang Roma 6:22. Ngunit ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang ibinumungan nito ay buhay na walang hanggan. Napakaganda. Buhay na walang hanggan. So, kailangan tayo magsumikap kasi sa paraan magsumikap na gumawa ng kabutihan kasi malinaw na ipinahayag na mayroong buhay na walang hanggan. At ito'y makapit natin o makamtan natin tuwing tayo'y naging mabuting Kristiyano.
Number one, kaanib sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus. Kasi, kung ang isang tao ay hindi siya kaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus, walang kwenta ang kanyang sinasabi na siya ay mabuting tao. Walang kwenta. Walang kwenta yan. Kasi ang pagiging mabuti ay dyan lang makikita sa mga tao na nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus. Dyan lang mga kapatid. Kasi wala namang ibang mabuti kundi ang Panginoon Hesus. So, upang makaptan natin ang pagiging mabuti, kailangan tayo kaanib o nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus. So, yung mga nagsasabi na kami ay mga matinong tao, ligtas na kami, wala yan kwenta. Guni-guni lang nila yan. Ilang paano lang nila yan, pakitang tao o pakitang Diyos noon upang makaakit ng mga Katoliko na madala sa kanilang grupo. Na ang layunin nila ay walang iba kundi ang 10% lang. Wala nang iba, no? So, makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Number one, natin balikan kung tayo ay nabautismuhan sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Hesus. Ikalawa, nang mamumuhay tayo na banal sa loob ng simbahan o sa iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus. Kasi kailangan tayo mamuhay na banal kasi ang hindi mamumuhay ng banal ay hindi rin makakapasok sa karya ng Diyos. Atin basahin mga kapatid ang Hebro 12:14. Ito ang sinabi. Panikabuti ninyo ang pagpakigdain sa tanang tao o pagkinabuhi nga balaan. Kaya gawas din walay makakita sa Ginoo. So, ang qualification, how to enter the kingdom of God is number one, nabautismuhan sa iglesia na itinayo natin Panginoon Hesus. Ikalawa, ay namumuhay na banal. Yan mga kapatid. So, kawawa ang mga protestante. Kawawa sila. No? Kawawa sila. Maliban sa mga membro nila ng mga inosente. Yung mga membro nila na hindi napangaralan na ang Iglesia Katolika ay ang Iglesia na tinayo ng Panginoon Hesus at sila ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Maliligtas din sila. Pero yung mga tao na pangaralan na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia na itinayo ng Panginoon Hesus, ngunit hindi maniniwala at umuusig pa, wala silang, hindi nila makamtan ang kaligtasan. So yan mga kapatid. Now, so malinaw na mayroong buhay na walang hanggan.